Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Niña May M. Serencio. At sa araw na ito ay mayroon naman po akong paksang ibabahagi sa inyo. Ito po ay patungkol sa mga bahagi ng pananalita, ang paksang pangalan at ang paksang pandiwa. Pero uunahin ko po muna ang pangalan. So ano nga ba ang pangalan? So kapag sinasabi nating pangalan, ito ay ang mga salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop o di kaya'y pangyayari. Ito ay may dalawang uri. Una ay ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Pero uunahin po muna natin ang pangalang pantangi. So, ang pangalang pantangi, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o di kaya'y pangyayari. Ang mga salitang ito ay nagsisimula sa mga malaking titik. So, halimbawa nito ay ang mga salitang Cebu, Dumaguete, Toyota, Palmolive, iPhone, Samsung, Ezekiel, at Filipino. So makikita naman natin sa aking ibinahagi sa inyong mga halimbawa na ang mga salitang ito ay nagsisimula talaga sa mga malalaking letra o di kaya'y titik. So ang sunod naman ay ang pangalang pambalana. Kapag sinasabi natin pangalang pambalana, ito ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at mga pangyayari. Ito ay nagsisimula sa mga maliliit na letra. Ang mga halimbawa nito ay ang mga salitang guro, kotse, lapis, aklat, bata at ang salitang computer. So makikita naman natin sa aking mga ibinahaging halimbawa na ito ay mga nagsisimula sa mga maliliit na letra. Ang sunod naman ay ang mga kahalagahan ng pangalan. So, ang pangalan ay nagpapahiwatig ng ating individualidad at pagkakaiba-iba ng mga bagay, tao o di kaya'y konsepto. Ito ay nakatutulong upang maipakilala at maipahaliwanag ang mga natatanging katangian ng isang tao o bagay at mabuo ang mga pangkat ng konsepto at kategorya. Sa pamamagitan nito, mas mapadaling maipahayag at maunawaan ang mga ideya at kaisipan. Ito ay nagbibigay ng tiyak na pagpapakahulugan at nagpapabuti sa proseso ng pagsasalita at pagsusulat natin. So, ang sunod naman na paksa ay ang paksang pandiwa. Alamin natin kung ano nga ba ang pandiwa. So, ang pandiwa ay ang mga salitang nagpapakita ng kilos o galaw ng tao, bagay o di kaya na isang hayop. Ito ay karaniwang binubuo ng mga salitang ugat at panlaping makadiwa. So, isa ito sa mga mahahalagang bahagi ng pangungusap at nagbibigay buhay ito sa isang pahayag. Ang mga iilang halimbawa nito ay ang salitang tumatakbo, sumasiyaw, kumakanta, naglalaro, naliligo, nagbabasa at ang salitang naglalakad. So, ang mga salitang ito ay mga halimbawa ng salitang pandiwa sapagkat ito ay nagpapakita ng kilos o di kaya galaw ng isang tao, bagay o di kaya ng isang hayop. Ang pandiwa ay may tatlong uri. Ito ay ang perpektibo, ang imperpektibo at ang contemplatibo. Pero uunahin ko muna ang perpektibo. Ano nga ba ito? Kapag sinasabi natin perpektibong aspekto ng pandiwa, ito ay ang mga salitang nagsasaad na tapos nang gawin ang isang kilos. Halimbawa nito ay, si Ana ay naglinis sa kanilang bakuran kanina. Ako ay naglaba kahapon. Nagluto si nanay ng masarap na pagkain noong isang araw. So mapapansin naman natin sa mga salitang aking sinalangguhitan na ito ay mga salitang tapos nang gawin. Sapagkat dinagdagan din ito ng mga salitang nagpapahiwatig na tapos nang gawin ang isang bagay. Ang
pangalawang uri naman ay ang imperfektibo. Ang imperfektibong aspekto ng pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw na ginagawa pa o hindi pa tapos. Ito ay tinatawag din pangkasalukuyang aspekto. Halimbawa nito ay siya ay naglilinis sa kanilang harden. Si Aling Myrna ay naglalaba sa ilog. Tahimik na nagbabasa ng aklat ang mga mag-aaral. So ang mga salitang aking sinalangguhitan na naglilinis, naglalaba at nagbabasa, ito ay ang mga salitang imperfektibo sapagkat ito ay kasalukuyang ginagawa pa lamang. Ang pangatlo ay ang kontemplatibo. So ito ay nagsasaad ng kilos na hindi pa nagaganap o gagawin pa lamang. Madalas inuulit ang unang pantig ng salitang ugat at may panlaping mag sa unahan. Halimbawa nito ay, ang aming buong pamilya ay pupunta sa Boracay sa susunod na buwan. Maliligo kami sa dagat bukas. Maglalaro kami ng volleyball mamayang hapon. Pupunta kami sa Lake Plaza mamaya sa bakanti naming oras. Mamaya na lang tayo manunood ng drama at samang inasal ako kakain pagkatapos ng ating klase. So mapapansin natin sa mga salitang aking sinalangguhitan na ito ay mga salitang gagawin pa lamang o di kaya gagawin pa lamang sa pagdating ng isang oras. So ang mga paksang ito ay mahalaga sapagkat ito ay mas nagbibigay ng buhay sa ating pangungusap. Yun lamang po at